Ang gabing iyon, ang gabing tinawag ako ng sarili kong anak na kasambahay lang sa sarili kong bahay, sa harap mismo ng kanilang mayamang kamag-anak. Ang hiya na iyon, ang kahihiyang iyon, halos ikamatay ko. Isipin mo, ang sarili mong dugo, ang sarili mong anak, ginanyan ka sa sarili mong tahanan. Sa loob ng maraming taon, ako ang naging ilaw ng tahanan. Ako ang nagbabanat ng buto, ako ang nagbubuhat ng sariling bangko para lang masustentuhan ang pamilya, para lang may maayos silang bubong, para lang masabing may sasalo sa kanila. Minsan, ako na mismo ang nagbibigay ng pera para sa malalaking gastos nila. Pero, para sa kanila, isa lang akong anino. Isang bagay na hindi kailangang pansinin. Hanggang sa dumating ang araw na tinuring nila akong wala ng silbi. Gusto nilang paalisin ako, patahimikin ako. Ngayon, hindi lang ang bahay ang babawiin ko. Babawiin ko ang aking dangal at sila. Sila ay bibigyan ko ng isang aral na ikukwento nila hanggang sa kanilang apo. Hindi ako mananahimik. Hindi ko hahayaang tapak-tapakan ang aking dangal. Kung kayo rin mga kababayan ay nakaramdam na parang estranghero sa sarili ninyong tahanan, i-like at i-share ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Halina't magkwentuhan tayo. Kabanata 1. Ang mapalad na pagkikita sa lobby ng Meridian. Isang umaga ng Martes, malakas ang tugtog ng buhay sa Meridian Communications. Ang lahat ay abala para bang bawat segundo ay may katumbas na ginto. Kami noon, bilang mga intern, ay parang mga munting langgam lamang na nagtatrabaho sa likod ng mga higante. Ako si Catherine, 22 taong gulang, isang marketing intern. Ang aking mga araw noon ay umiikot sa pagkopya ng mga dokumento, pag-aayos ng mga supply closet, at ang pinakamahalaga, ang hindi mapansin. Oo, nais kong hindi mapansin. Gusto kong maging invisible. Ang tanggapan namin noon ay napaka-prestihiyoso dito sa Maynila. Ang bawat isa ay nakasuot ng magagarang damit, may daladalang mga briefcase at tila lahat ay may importanteng pupuntahan. Ako? Ang tanging tungkulin ko ay ang maging tahimik at masunurin. Ang pangarap ko lang noon ay matapos ang aking shift nang hindi ako napapansin para hindi ako mapahiya, para hindi ko maramdaman ang aking pagiging maliit. Nasa reception area ako noon, tumutulong sa pag-aayos ng mga materyales para sa isang napaka-importanteng client presentation. Alam ninyo naman, sa ganitong mga kumpanya ang presentation ay parang puso ng lahat. Kung mabigo ang presentation, para bang bumagsak ang buong kumpanya. Lahat kami ay tensyonado, lahat kami ay nagmamadali. Si Ma'am Margaret, ang aking supervisor, ay paulit-ulit na nagpapaalala sa amin kung gaano kahalaga ang araw na ito. Catherine, siguraduhin mong kumpleto ang lahat ng flyers. Huwag kang gagalaw sa mga binders na yan. Kailangan perpekto lahat pagdating ng mga kliyente. Sabi niya, halos walang tingin sa akin. Nakasanayan ko na ang ganyang pagtrato. Para bang ako ay isang kasangkapan lamang na pwedeng gamitin at isantabi kapag tapos na. Habang abala ako sa pag-aayos ng mga folder, bigla kong napansin ang isang figura sa may pintuan. Isang matandang lalaki. Siguro nasa mga edad 90 na, marahil higit pa. Napaka-elegante ng kanyang kasuotan, isang navy blue na suit na mukhang mahal at napakamaayos ang pagkakatahi. Ang kanyang pilak na buhok ay maayos na nakaayos at ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang buhay na puno ng tagumpay at respeto. Ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Mayroong bahid ng pagkalito at higit sa lahat isang malalim na pagkadismaya. Nakita ko siyang papalapit sa reception desk kung saan nakatayo si Jessica, ang aming receptionist. Si Jessica ay isang mabait na tao, oo. Pero sa araw na yon at sa ganitong mga araw ng presentasyon, siya rin ay ubod ng pagkaabala. Kitang-kita ko ang pagkairita sa kanyang mukha habang sinusubukan niyang unawain ang matandang lalaki. Narinig ko ang mga salita ni Jessica kahit na bahagya lang dahil sa ingay sa paligid. Sir, I'm sorry but I don't understand what you're trying to tell me. May appointment po ba kayo? Can you write down who you're here to see? Ang matanda ay gumagawa ng mga kilos,
Itinuturo ang mga elevator, ang kanyang bibig ay gumagalaw, nagsasalita siya. Pero hindi siya naiintindihan ni Jessica. At doon ko napansin ang maliit na detalye. Yung bahagyang paggalaw ng kamay, ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha, yung paraan ng pag-angat niya ng kanyang mga daliri na parang bumibigkas ng mga letra. Na-realize ko agad, siya ay gumagamit ng sign language, gumagamit siya ng ASL. Napuno ng pag-aalala ang aking dibdib. Napanood ko kung paano tuluyang tumalikod si Jessica para tulungan ang isa pang bisita, na parang tuluyan na niyang binaliwala ang matandang lalaki. Naiwan siyang nakatayo doon, tila nawawala at lalo pang nalulungkot. Sa paligid niya, ang mga tao ay patuloy lang sa kanilang paglalakad. Mga executive na nakasuot ng mamahaling barong, mga creative directors na may hawak na mga presentation board, mga junior associates na nagmamadali papunta sa meetings. Walang sino man ang tumigil. Walang sino man ang mukhang napansin ang pagkabalisa ng taong ito. Ang unang pumasok sa isip ko ay ang manatili lang kung nasaan ako. Ako ay isang intern lamang. May sarili akong mga gawain. Si Ma'am Margaret, ang aking supervisor, ay malinaw na sinabi kung ano ang dapat kong gawin, suportahan ang presentation prep. Hindi ang makialam sa mga gawain ng reception. Pero habang pinagmamasdan ko ang pagyuko ng balikat ng matanda, habang nakikita ko ang paglubog ng kanyang pag-asa sa kanyang tindig, naisip ko si Danny. Naalala ko kung paano pakiramdam kapag hindi siya napapansin ng mga tao. Kapag sila ay tumitingin lang sa kanya na parang hindi siya naroroon dahil sa kanyang pagiging bingi. Yung pakiramdam na parang wala kang halaga, na parang hindi ka bahagi ng mundo nila. Doon, sa sandaling iyon, nagpasya ako. Nagpasya ako para sa kanya, para kay Danny, at para sa sarili ko. Isang desisyon na alam kong ngayon ay magbabago sa lahat. Kabanata 2, Pagbati sa wika ng Kumpas Tagalog. Minsan, habang nakatayo si Catherine sa gitna ng abalang pasilyo ng isang malaking gusali ng korporasyon, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Ang kanyang mukha ay tila nababalot ng pagkabigo. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko na parang may mabigat na pasan. Hindi niya maabot ang kanyang anak, ang CEO ng kumpanyang ito, at ang kanyang pagbisita ay tila walang direksyon. Nakita ni Catherine ang bigat sa mga mata ng lalaki. Bilang isang taong bihasa sa American Sign Language, ASL, isang kakayahang natutunan niya dahil sa kanyang kapatid na si Danny, agad siyang nagpasya na kumilos. Lumapit siya sa lalaki at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang sumayaw sa hangin, nagpapahayag ng isang simpleng mensahe. Magandang araw po, may maitutulong po ba ako? Ang pagbabago sa mukha ng lalaki ay kapansin-pansin. Mula sa pagkalito at pagkabigo, ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa pagkamangha at pagkatapos ay sa malaking ginhawa. Tila may nakitang anghel sa gitna ng kanyang kagipitan. Hindi niya inasahan na may makakaintindi sa kanya, lalo na sa paraang hindi niya inaasahan. Naku, Hija, sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagod, ngunit puno ng pasasalamat. Maraming salamat sa iyong paglapit. Ako po si G. Hartwell, ang ama ni Michael Hartwell. Naparito po ako upang bisitahin ang aking anak, ngunit tila hindi niya alam na darating ako. Hindi ako makapasok agad. Nagpatuloy si G. Hartwell sa pagsasalaysay. Ang kanyang tono ay naging mas personal, na parang kinukwento niya ang isang maliit na lihim sa isang kakilala. Alam mo naman, ang mga anak kapag malalaki na at may sariling mga buhay, minsan hindi na nila nasusunod ang mga nakasanayan. Si Michael sobrang abala sa kanyang trabaho. Hindi ko naman masisisi ang bata, pero bilang ama, syempre gusto mo pa ring makita ang iyong anak. At hindi naman ako sanay sa mga ganitong lugar, napakakomplikado ng lahat. Napakinggan ng mabuti ni Catherine ang kanyang kwento. Sa bawat salita ng matanda, mas lalo niyang naunawaan ang kanyang kalagayan. Ito ay isang karaniwang sitwasyon para sa maraming nakatatanda, ang pakiramdam na tila na pag-iiwanan, ang hirap sa pag-navigate sa modernong mundo na mabilis nagbabago. Ang kanyang puso ay naantig sa katapatan at kahinaan ng ama. Nauunawaan ko po, G. Hartwell, sagot ni Catherine.
Ang kanyang mga salita ay malumanay at puno ng paggalang. Minsan talaga, kailangan lang natin ng kaunting tulong para maiparating ang ating mga nais. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para makapasok kayo at makapiling ang inyong anak. Sa puntong ito, ang pag-asa ay muling sumilay sa mga mata ni G. Hartwell. Alam niyang nasa mabuting kamay siya. Ang kanyang pagkabigo kanina ay napalitan na ng isang matibay na paniniwala na ang lahat ay magiging maayos. Ang simpleng pagbati sa ASL na tila isang maliit na bagay lamang ay nagbukas ng daan para sa isang mas malaking solusyon. Pinagmasdan ni Catherine ang paligid, nag-iisip ng pinakamahusay na paraan upang matulungan ang matandang lalaki. Alam niya ang proseso sa loob ng gusaling ito. Kailangan ng appointment, kailangan ng seguridad. Ngunit para kay G. Hartwell, ang kanyang layunin ay simple, makita ang kanyang anak. G. Hartwell po, kung maaari po bang umupo muna kayo dito sa malapit? Alok ni Catherine, tinuturo ang isang bakanteng upuan sa gilid. Ako na po ang bahala na kausapin ang security at ang reception. Sigurado po akong makakahanap tayo ng paraan. Bago pa man sumagot ang matanda, nagsimula na si Catherine sa kanyang misyon. Gamit ang kanyang husay sa ASL, nagsignal siya sa isang security guard na malapit. Hindi niya sinabi ng direkta, ngunit ang kanyang mga galaw ay nagpapahiwatig ng isang espesyal na sitwasyon, isang mahalagang bisita na nangangailangan ng agarang atensyon. Ang seguridad, na sanay sa iba't ibang uri ng tao at sitwasyon, ay agad na nakaramdam ng pagkaapurahan. Pagkatapos ay tinawagan niya ang reception, maikli at malinaw na ipinaliwanag ang sitwasyon, gamit ang mga salitang maaalala at maiintindihan ng kahit sino. Hindi siya nagbigay ng maraming detalye, sapat lamang para makuha ang simpatya at kooperasyon. Ang kanyang tono ay nagpapahiwatig ng awtoridad, ngunit puno ng kabaitan, isang kombinasyon na mahirap tanggihan. Habang naghihintay, bumalik si Catherine kay G. Hartwell. Hindi niya hinayaan na mag-isa ang matanda. Umupo siya sa tabi nito at sinimulan ang isang kaswal na usapan. Nagtatanong tungkol sa pamilya, tungkol sa Pilipinas, ang kanilang pinagmulan. Ito ay isang paraan upang ipakita ang kanyang pagmamalasakit at upang iparamdam sa matanda na siya ay hindi nag-iisa. Saan po kayo sa Pilipinas, G. Hartwell? Tanong ni Catherine, ang kanyang mga mata ay puno ng interes. Ako po ay galing sa probinsya at alam ko pong mahalaga sa ating mga nakatatanda ang pamilya. Sigurado po akong mahal na mahal din kayo ng inyong anak. Napangiti si G. Hartwell. Ang simpleng tanong na iyon ay nagbukas ng isang maliit na pinto sa kanyang puso. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanilang bayan, tungkol sa mga nakasanayan nilang pista, tungkol sa hirap ng buhay dati, ngunit ang saya na dulot ng pagkakaisa ng pamilya. Sa kanyang mga salita, tila nakita ni Catherine ang isang larawan ng isang mas simpleng buhay, kung saan ang pagpapahalaga sa pamilya ay nasa sentro ng lahat. Oo naman, Hija, sagot ni G. Hartwell, ang kanyang tinig ay nagiging mas maligaya. Lahat kami, mga anak ko, apo ko, mahal na mahal si Michael. Pero alam mo, iba na talaga ang buhay ngayon. Kami nung bata pa kami, ang mundo namin ay ang aming baryo, ang aming mga kapitbahay. Ngayon, ang mundo ay napakalaki na. Minsan, parang ang hirap na sumabay. Malalim ang pagkakaintindi ni Catherine sa kanyang sinabi. Ang kanyang mga salitang puno ng karunungan na nagmumula sa mahabang karanasan sa buhay ay parang mga barya ng ginto. Ang pag-uusap na ito ay hindi lamang tungkol sa pagpasok sa gusali. Ito ay tungkol sa pag-uugnay ng dalawang henerasyon, sa pagbibigay ng pag-asa at pag-unawa. Maya-maya pa, isang babae mula sa reception ang lumapit, kasama ang isang security guard. Nagpakita sila ng kabaitan at profesionalismo. G. Hartwell po, sabi ng babae, magalang. Naiintindihan po namin ang inyong sitwasyon. Hayaan niyo po at tutulungan namin kayo na makapasok at makita ang inyong anak. Ang mga mata ni G. Hartwell ay muling nagliwanag.
Tumayo siya, ang kanyang balikat ay bahagyang tuwid na ngayon. Lumapit siya kay Catherine at sa isang galaw na puno ng pasasalamat, hinawakan niya ang kamay nito. Maraming salamat, Hija, sabi niya. Ang kanyang tinig ay nagbabago na. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung hindi dahil sa iyo. Ang iyong kabaitan, ang iyong pagtulong. Parang nakita ko ulit ang pag-asa. Hindi ko malilimutan ang iyong ginawa. Ngumiti si Catherine. Walang anuman po, G. Hartwell. Ang mahalaga po ay makita niyo ang inyong anak. Pagpalain po kayo. Habang papasok si G. Hartwell, kasama ang mga empleyado ng kumpanya, naramdaman ni Catherine ang isang malalim na kasiyahan. Ang kanyang kaalaman sa ASL, na tila isang simpleng kasanayan lamang, ay nagamit niya upang magbigay ng tunay na tulong sa isang taong nangangailangan. Ito ay isang paalala na kahit ang maliliit na bagay, kapag ginawa ng may kabutihan, ay maaaring magkaroon ng malaking epekto. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Alam niya na ang bawat tao ay may kwento, at ang bawat kwento ay karapat-dapat pakinggan at bigyan ng tulong. At sa mundong ito na puno ng mga hamon, ang simpleng pagbibigay kamay, o sa kanyang kaso, ang simpleng pag-abot ng mga kamay sa pamamagitan ng wika ng kumpas, ay maaaring maging simula ng isang magandang pagkakaibigan at pag-unawa. Ang araw na iyon ay nagturo kay Catherine ng isang mahalagang aral, na ang tunay na komunikasyon ay hindi lamang sa salita, kundi sa puso. At ang pag-unawa, kahit sa pamamagitan ng ASL, ay kayang bumuwag ng mga pader at magbukas ng mga pintuan na tila imposible nang mapasok. Ang pagbati sa wika ng kumpas ay hindi lamang isang kilos, ito ay isang tulay ng pagkakaisa. Kabanata 13, isang di inaasahang pagkakakilanlan Tagalog. Habang nakaupo si G. Hartwell sa tabi ni Catherine, ang hangin sa pagitan nila ay tila nababalot ng isang tahimik na paghihintay. Ang kaginhawaan na nadama ng matanda kanina ay tila nabawasan, napalitan ng isang bahagyang pagkabalisa. Alam niyang malapit na siyang makita ang kanyang anak, ngunit hindi niya maiwasan ang pag-aalala kung paano tatanggapin si Michael. Salamat ulit, Hija, sabi ni G. Hartwell. Ang kanyang tinig ay mas mahina ngayon. Hindi ko alam kung paano ko pasasalamatan ang iyong kabaitan. Alam mo kasi, minsan parang hindi ako kabilang dito sa mundo ng anak ko. Masyadong bago ang lahat para sa akin. Ang mga salita nila, ang mga kilos nila, parang may sarili silang lengguwahe. Naramdaman ni Catherine ang bigat sa kanyang mga salita. Ito ang parehong pakiramdam na madalas maramdaman ng mga nakatatanda, ang pakiramdam na tila nalalayo na sila sa takbo ng panahon. Alam niya na ang kanyang tungkulin bilang tagapamahala ay dapat na manatiling propesyonal, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang puso na maawa sa sitwasyon ng ama. Huwag po kayong mag-alala, G. Hartwell, malumanay na sabi ni Catherine, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa matanda. Nauunawaan ko po. Hindi madali ang makibagay sa mga bagong kapaligiran, lalo na kung hindi ito ang kinasanayan natin. Pero huwag po kayong mag-isip ng masama. Sigurado po akong mahal na mahal kayo ng inyong anak. Ngumiti si G. Hartwell, isang malungkot na ngiti. Sana nga, Hija. Sana nga. Pero alam mo, bilang magulang, nararamdaman mo rin kung minsan na parang hindi ka lubos na welcome. Hindi ko naman sinasabi na masama ang intensyon nila. Pero ibang-iba talaga ang mundong ginagalawan ni Michael. Mas gusto niya ang tahimik, ang organisado. Ako naman, parang mas gusto ko ang mas natural. Biglang naramdaman ni Catherine ang pagmamadali sa kanyang sarili. Oo nga't mayroon siyang tungkulin na tulungan ang matanda, ngunit kailangan niyang maging maingat. Kailangan niyang ipaalam sa kanya ang realidad ng sitwasyon, ngunit sa paraang hindi makakasakit. G. Hartwell po. Simula niya, maingat na pinipili ang mga salita. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang po sanang humingi ng kaunting paumanhin. Ako po si Catherine, isa po sa mga tagapamahala dito sa opisina. Alam ko po na gusto niyo pong makita si G. Michael Hartwell, ang inyong anak, at gagawin ko po ang lahat para matulungan kayo. Huminto siya saglit, hinintay na maunawaan ng matanda ang kanyang sinasabi. Nakita niya ang pagtango ni G. Hartwell,
ngunit mayroon pa ring bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Gayunpaman, patuloy ni Catherine, kailangan ko pong malaman na si G. Michael ay isang napakaabala na tao. Ang kanyang schedule ay napakahigpit po talaga. Kadalasan, kailangan ng appointment bago siya makausap. Hindi ko po alam kung handa na siya para sa isang biglaang pagbisita ngayon. Baka po mas makabubuti kung maglaan tayo ng oras para makapagpadala muna ng mensahe sa kanya? Ang mga salitang iyon ay tila bumagsak na parang malamig na tubig sa balikat ng matanda. Muling nagkaroon ng bahid ng pagkabigo sa kanyang mukha. Ngunit sa halip na magalit, siya ay tumingin lamang kay Catherine, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagtanggap. Nauunawaan ko, Hija, sabi niya, ang kanyang tinig ay naging mas mababa. Alam ko naman na hindi ito kasing dali ng inaakala ko. Siguro nga, masyado akong nagpadalos-dalos. Hindi ko lang talaga napigilan ang sarili ko. Gusto ko lang talaga siyang makita. Sa sandaling iyon, isang malaking pagkabigla ang bumalot kay Catherine. Narinig niya ang pangalan ng CEO, Michael Hartwell, ngunit ang pagkakakilanlan ng ama, si Robert Hartwell, ay bigla na lamang lumitaw sa kanyang isipan. Naisip niya ang kanyang tungkulin, ang pagiging propesyonal. Ngunit hindi niya mapigilan ang pagkamangha. Ang taong ito na tila isang ordinaryong bisita na naghahanap ng tulong ay pala ang ama ng pinuno ng buong kumpanya. Po? Kayo po? Kayo po si G. Robert Hartwell? Tanong ni Catherine, hindi makapaniwala. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Ang ama ni G. Michael Hartwell? Tumango si G. Hartwell, ang kanyang tingin ay nakatuon sa kawalan. Oo, Hija, ako nga, si Robert. Hindi ko lang talaga alam na magiging ganito kahirap makapasok. Naisip ko kasi, kahit papaano, anak ko naman siya. Hindi ko inasahan na kailangan pa pala ng ganitong proseso. Naramdaman ni Catherine ang pagkalito. Sa isang banda, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang responsibilidad. Sa kabilang banda, ang kaalaman na ang kausap niya ay ang ama ng kanyang boss ay nagbibigay ng bagong dimensyon sa sitwasyon. Ito ay hindi na lamang isang simpleng pagtulong sa isang bisita. Ito ay isang bagay na mas personal at maaaring may epekto sa relasyon ng CEO sa kanyang pamilya. G. Hartwell, sabi ni Catherine, pinipilit na maging kalmado at propesyonal kahit na ang kanyang puso ay bumibilis. Napakalaking karangalan po na makilala kayo. Hindi ko po talaga inasahan. Alam ko po na mahalaga ang inyong anak sa kumpanya at tiyak na mahalaga rin kayo sa kanya. Nagpatuloy siya, ang kanyang boses ay nagpapakita ng determinasyon. Kahit na mahigpit ang schedule ni G. Michael, gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para maayos natin ito. Maaari po bang umupo muna kayo dito sandali habang kausapin ko ang kanyang assistant? Hihingi po ako ng kaunting pabor na makapagpadala agad ng mensahe sa kanya. At kung maaari po, hihingi rin ako ng permiso na mabigyan kayo ng kaunting tubig o kape habang naghihintay. Tumingin si G. Hartwell kay Catherine, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Talaga bang gagawin mo yan, Hija? Hindi ka ba mahihirapan? Hindi ba ito makakaabala sa iyong trabaho? Umiling si Catherine. Hindi po, G. Hartwell. Masaya po akong makatulong. Para po sa akin, ang pamilya ay napakahalaga. At kung sino man ang magbibigay ng inspirasyon sa ating mga leader, sila rin ay mahalaga. Mangyaring maupo na lamang po kayo muna rito. Kakausapin ko po agad ang sekretary ni G. Michael. Habang papunta si Catherine sa opisina ng assistant ni Michael, maraming bagay ang tumatakbo sa kanyang isipan. Alam niya na ang kanyang desisyon ay maaaring magkaroon ng mga kahihinatnan, ngunit sa kanyang puso, alam niyang tama ang kanyang ginagawa. Ang pagtulong sa isang ama na makita ang kanyang anak ay higit pa sa anumang patakaran ng kumpanya. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng dignidad at pag-unawa sa isang taong may simpleng hangarin. Naisip niya kung ano kaya ang mararamdaman ni Michael kapag nalaman niyang nandito ang kanyang ama. Baka magalit ito o baka naman mapagtanto nito ang kahalagahan ng paglaan ng oras para sa pamilya.
Sa mundo ng negosyo, madalas na nakakalimutan ang mga simpleng bagay na ito. At marahil, ang presensya ni G. Robert Hartwell dito ay isang paalala para sa lahat. Ang pagkilala sa pagkakakilanlan ni G. Hartwell ay nagbigay ng bagong direksyon sa kanyang misyon. Hindi na lamang ito tungkol sa pagpasok ng isang bisita, kundi tungkol sa pag-aayos ng isang sitwasyon na maaaring maging mahalaga sa pamilya Hartwell. At si Catherine, sa kanyang simpleng kabaitan, ay naging bahagi ng isang kwentong higit pa sa inaasahan niya. Ang kanyang pagiging handang tumulong kahit na sa mga di inaasahang sitwasyon ay nagpapakita ng kanyang tunay na karakter. Kabanata 4. Ang usapan ng dalawang nagkakaisang puso Tagalog. Habang nakaupo si G. Robert Hartwell sa maginhawang sulok ng waiting area, ang kanyang mga mata ay paminsan-minsan ay napupunta kay Catherine. Hindi lamang dahil sa ang babae ang kanyang naging gabay sa pasikot-sikot ng gusaling ito, kundi dahil na rin sa kakaibang init at pag-unawa na naramdaman niya mula rito, isang bagay na tila bihira na niyang maranasan sa kanyang edad at sa mundong kanyang ginagalawan ngayon. Alam mo, Hija, simula ni G. Hartwell, ang kanyang tinig ay malumanay, tila nagmumuni-muni. Naisip ko lang, napakaganda ng kakayahan mong makipag-usap gamit ang mga kumpas. Nakakabilib. Ang kapatid mo ba? Siya ang nagturo sa iyo? Ngumiti si Catherine, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Opo, G. Hartwell. Si Danny po. Siya po ang aking kapatid. Dahil sa kanya, natuto po akong gumamit ng American Sign Language. Para po kasi sa kanya, mahalaga na nakakapag-usap kami ng maayos. Hindi po kami nagkakaunawaan dahil lang sa pandinig. Tumango si G. Hartwell, isang malalim na paghanga ang mababasa sa kanyang mukha. Napakagandang kwento niyan, Hija. Sa panahon ngayon, kung saan ang komunikasyon ang kadalasang nagiging sanhi ng mga problema, napakagandang makakita ng taong gumagamit ng kanyang kakayahan para tulungan ang iba na magkaintindihan. Ako kasi, nung bata pa si Michael, napakahirap. Siya kasi ang aming panganay at may kapansanan siya sa pandinig. Hindi ko alam noon kung paano ang gagawin, kung paano ko siya palalakihin, kung paano ko siya tuturuan. Dito, tila nagkaroon ng pagbabago sa kanyang tono. May halong saya, may halong lungkot. Bilang isang arkitekto noon, patuloy niya, sanay ako sa mga plano, sa mga guhit, pero ang pagpapalaki ng isang anak na may espesyal na pangangailangan, ibang klase yon. Kailangan mong matuto ng bagong lengguwahe. Kailangan mong isantabi ang iyong mga dating alam at magsimula sa umpisa. Pinagmasdan ni Catherine ang matanda. Alam niya na ang mga salitang ito ay hindi lamang simpleng kwento. Ito ay mga alaala, mga aral mula sa mahabang buhay. Nakita niya ang pagmamahal sa mga mata ni G. Hartwell habang binabanggit ang kanyang anak. Napakalaking sakripisyo po ninyo iyon, G. Hartwell, sabi ni Catherine, ang kanyang tinig ay puno ng respeto. Sigurado po akong napakahirap noon, pero nagawa niyo po. At tingnan niyo naman ngayon ang inyong anak. Siya na ang CEO ng isang malaking kumpanya. Sigurado po akong napakalaki ng ambag niyo sa kanyang tagumpay. Ngumiti ng malaki si G. Hartwell. Napakagaling niyang bata, Hija, napakatalino. Kahit noong bata pa siya, nakikita ko na agad iyon. Gusto niyang malaman ang lahat. Pero, alam mo naman, bilang ama, gusto mo pa ring nandyan ka para sa kanya. Kahit na malaki na siya, lalo na ngayon na parang pasan niya ang buong mundo sa kanyang balikat. Dito, tila nagkaroon ng pagpuna ang kanyang tono, isang bahid ng pag-aalala na hindi niya maitago. Minsan, nararamdaman ko na parang nag-iisa siya. Kahit napapaligiran siya ng mga tao, parang solo niyang dinadala ang lahat. Hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan. Gusto ko sana siyang lapitan pero parang natatakot akong baka makadagdag lang ako sa kanyang pasanin. Baka isipin niya, ano na naman to ni tatay? Napaisip si Catherine. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kanya. Ito ang madalas na problema sa mga magulang at anak, lalo na sa mga taong nasa posisyon ng kapangyarihan. Ang pakiramdam na kailangan nilang maging matatag na hindi sila pwedeng magpakita ng kahinaan. G. Hartwell, sabi ni Catherine,
dahan-dahan. Siguro po, hindi po kayo nakadagdag sa pasanin niya. Baka po, ang kailangan niya lang talaga ay malaman na nandyan kayo, na hindi siya nag-iisa. Minsan, kahit na matatag ang isang tao, kailangan pa rin nila ng suporta mula sa mga mahal nila sa buhay. Lalo na po ang inyong anak na alam kong mahal na mahal kayo. Nagpatuloy ang kanilang usapan. Nagkwento si G. Hartwell tungkol sa kanyang asawa, ang ina ni Michael, na pumanaw na ilang taon na ang nakalipas. Mahal na mahal ko ang aking asawa. Sabi niya, ang kanyang tinig ay nanginginig ng bahagya. Siya ang naging lakas ko. Siya ang kasama ko sa lahat ng hirap noong bata pa si Michael. Nang mawala siya, parang nawalan ako ng kalahati ng aking sarili. Pero kailangan kong magpakatatag para kay Michael. Nakita ni Catherine ang lalim ng kalungkutan at pagmamahal sa kanyang mga mata. Ang pagkawala ng isang mahal sa buhay, lalo na ang kabiyak, ay isang malaking dagok sa sinuman, lalo na sa kanilang edad. Naiintindihan ko po ang inyong pinagdadaanan, G. Hartwell, sabi ni Catherine, ang kanyang tinig ay mahinahon. Ang pagkawala po ng mahal sa buhay ay napakasakit. Pero ang mga alaala po nila at ang pagmamahal na ibinigay nila, iyon po ang nananatili. At sigurado po akong makikita niyo rin po ang pagmamahal na iyon sa inyong anak. Napabuntong hininga si G. Hartwell. Sana nga, Hiha, sana nga. Gusto ko lang talagang masigurado na maayos siya, na hindi siya masyadong nahihirapan. Alam mo kasi, pagdating sa pera, kahit na CEO siya, iba pa rin ang may katuwang, nakakabahala rin minsan. Naisip ni Catherine ang halaga ng pera sa Pilipinas. Para sa isang pamilyang Pilipino, lalo na ang mga nakatatanda, ang seguridad sa pananalapi ay napakahalaga. Kahit na si Michael ay mayaman, ang pakiramdam na nahihirapan ang anak sa aspetong pinansyal, o kaya naman ay masyadong nagpupuyat sa trabaho para lamang kumita, ay talagang makakabahala sa isang magulang. G. Hartwell po, sabi ni Catherine, naisip niyang gamitin ang pagkakataon para makatulong pa ng kaunti. Kung sakaling mayroon po kayong gustong iparating sa inyong anak tungkol sa mga bagay na personal o kahit sa mga usaping pinansyal, huwag po kayong mahiyang magsabi sa akin. Bilang isa po sa mga tagapamahala dito, mayroon din po akong kaalaman sa ilang mga bagay na makakatulong, lalo na kung tungkol sa pag-aayos ng mga personal na finances. Siguro po, baka mayroon akong maibigay na payo? Ngumiti ng bahagya si G. Hartwell. Talaga ba, Hija? Nako, napakabait mo naman. Siguro nga, kailangan ko ng kaunting gabay. Hindi na kasi ako kasing galing dati sa mga numerong ito. Ang mahalaga kasi sa akin, masaya at ligtas ang aking anak. Ang kanilang usapan ay nagpatuloy. Tila ang dalawang kaluluwa na natagpuan ang isa't isa sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Si Catherine, na may kakayahan sa wika ng kumpas at may puso para sa mga nangangailangan, at si G. Hartwell, isang ama na naghahanap ng paraan upang makakonekta muli sa kanyang anak. Ang bawat salita, bawat kumpas ay tila nagpapalapit sa kanila, nagbubuo ng isang bigkis ng pag-unawa at pagtitiwala. Habang papalapit na ang oras para sa pagpupulong ni G. Hartwell kay Michael, naramdaman ni Catherine ang isang kakaibang kasiyahan. Hindi lamang dahil sa kanyang tungkulin, kundi dahil sa naging bahagi siya ng isang makabuluhang pag-uusap na nagbigay ng pag-asa sa isang ama. Ang kwento ni G. Hartwell ay nagpapaalala sa kahalagahan ng pamilya, ng pag-unawa at ng patuloy na paghahanap ng koneksyon sa kabila ng mga hamon ng buhay. Kabanata 5, isang pamamasyal na de-autorisado Tagalog. Habang nakaupo si G. Robert Hartwell, tila may bahid pa rin ng pag-aalala sa kanyang mukha, napansin ni Catherine ang mahabang oras na gugugulin nito sa paghihintay. Alam niyang hindi ito makatarungan, lalo na para sa isang ama na sabik nang makita ang kanyang anak. Hindi niya ito matiis. Bilang isang taong lumaki sa kultura kung saan ang paggalang at pag-aalaga sa mga nakatatanda ay mahalaga, naramdaman niya ang pangangailangang gumawa ng isang bagay. G. Hartwell po, malumanay na sabi ni Catherine, ang kanyang tinig ay puno ng kabaitan. Mukhang matatagalan pa po talaga bago makakakuha tayo ng malinaw na sagot mula sa opisina ni G. Michael. Baka po,
Kung okay lang sa inyo, gusto niyo po bang samahan ko kayo sa isang maikling paglilibot dito sa loob ng gusali? Para na rin po may mapagkakaabalahan kayo habang naghihintay. Nagulat si G. Hartwell sa alok. Tumingin siya kay Catherine, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkamangha at pasasalamat. Talaga bang gagawin mo yan, Hija? Hindi ka ba maaabala? May mga trabaho ka pa naman, hindi ba? Ngumiti si Catherine, isang ngiting tapat at puno ng sigla. Huwag po kayong mag-alala, G. Hartwell. Ang mga trabaho ko po ay kaya ko namang habulin mamaya. Ang mahalaga po ngayon ay ang inyong kaginhawaan. Bukod pa diyan, gusto ko ring ipakita sa inyo ang mundo ng inyong anak. Baka sakaling mas maintindihan niyo pa siya. At sa gayon, nagsimula ang kanilang di inaasahang pamamasyal. Habang naglalakad sila sa mga malalawak na pasilyo, ipinaliwanag ni Catherine ang iba't ibang departamento. Tinuro niya ang mga opisina, ang mga kwarto para sa mga pulong, ang mga lugar kung saan nagaganap ang mga mahahalagang desisyon. Ang kanyang tinig ay malinaw at masigla, tila isang tour guide na puno ng dedikasyon. Dito po sa kaliwa, G. Hartwell, ay ang marketing department. Sila po ang responsable sa pagpapalaganap ng mga produkto at serbisyo ng kumpanya. Paliwanag ni Catherine habang itinuturo ang isang malaking conference room. Sa kabilang banda naman po, naroon ang finance department. Sila po ang humahawak ng lahat ng usaping pera ng kumpanya. Sigurado po akong alam niyo naman po ang kahalagahan ng tamang paghawak ng pera lalo na sa ating bansa, hindi ba? Tumango si G. Hartwell, ang kanyang mga mata ay puno ng interes. Oo naman, Hija, napakahalaga niyan. Sa Pilipinas, alam mo naman, ang bawat sentimo ay mahalaga. Lalo na kung para sa pamilya, napakahusay ng ginagawa mo sa pagpapaliwanag. Parang mas nakikilala ko na ang mundo ng anak ko. Habang sila ay naglalakad, hindi maiwasan ni Catherine na maramdaman ang bigat ng kanyang ginagawa. Alam niyang ang kanyang ginagawa ay labas sa kanyang tungkulin. Sa kanyang telepono, nakatanggap siya ng ilang mensahe mula sa kanyang supervisor na nagpapaalala sa kanya ng mga nakabinbing gawain. Ngunit sa bawat pagtingin niya kay G. Hartwell na tila masaya at mas nakaka-relax na, nawawala ang kanyang pag-aalala. Ito ay isang desisyon na ginawa niya mula sa puso. Dito po, G. Hartwell, ay ang isa sa mga pinakaabalang lugar sa buong kumpanya, sabi ni Catherine, habang tinuturo ang isang malaking open space na puno ng mga mesa at mga computer. Ito po ang aming IT department. Sila po ang bahala sa lahat ng teknolohiya dito. Minsan po, parang sila ang may sariling mundo dahil sa dami ng kanilang ginagawa. Natawa ng mahina si G. Hartwell. Ako nga pala, Hija, nung nagsisimula pa lang ako sa arkitektura, kakaunti pa lang ang mga computer. Ngayon, parang lahat na lang ay naka-computer na. Ang bilis talaga ng pagbabago. Nakakatuwa na nakikita ko ang lahat ng ito sa pamamagitan mo. Bigla, habang sila ay dumadaan malapit sa isang hagdanan patungo sa mezzanine, napansin ni Catherine ang isang pamilyar na figura. Nakatayo sa itaas, nakasandal sa rehas, ay si Michael Hartwell. Nakatingin ito sa kanila. Tila pinagmamasdan nito ang kanyang ama at ang babaeng nagpapalibot dito. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay mahirap basahin. May bahid ng pagtataka, marahil ay kaunting pagkainis, ngunit tila mayroon ding bahid ng pag-aalala. Napahinto si Catherine. Ang kanyang puso ay biglang bumilis. Alam niyang nakita sila ni Michael. Ang kanyang ginagawa ay tunay ngang hindi autorisado. Ngunit sa halip na magpadala sa takot, nagpasya siyang maging tapat. G. Hartwell po, sabi niya, ang kanyang tinig ay bahagyang nagbago, ngunit nanatiling kalmado. Mukhang nandyan po si G. Michael sa itaas. Siguro po, nakita niya tayo. Tumingin si G. Hartwell sa direksyon na itinuro ni Catherine. Nakita niya ang kanyang anak. Sandali silang nagkatitigan, ama at anak, na pinaghihiwalay ng distansya at ng mga hindi nasasabing salita. Si Michael, bulong ni G. Hartwell, ang kanyang tinig ay puno ng damdamin. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya ngayon, pero masaya ako na nakita ko siya kahit sa malayo. Nagpatuloy si Catherine sa paglalakad, ngunit mas naging maingat siya.
Alam niyang ang simpleng tour na ito ay maaaring magkaroon ng mas malalim na kahulugan. Ito ay hindi na lamang isang pagpapakilala sa gusali, kundi isang maliit na hakbang tungo sa muling pagkakaisa ng mag-ama. Ang pinakamalaking bahagi po ng kumpanyang ito, G. Hartwell, ay ang aming Research and Development Department, paliwanag ni Catherine habang tinuturo ang isang malaking seksyon ng gusali. Dito po nililikha ang mga bagong ideya, mga bagong produkto. Sigurado po akong dito rin po nagmumula ang galing ng inyong anak. Habang naglalakad sila, patuloy na nagkwento si Catherine tungkol sa mga tao, sa kultura ng kumpanya, sa mga pangarap na hinahabol ng bawat empleyado. Para bang binibigyan niya ng kulay ang mga pader at ang mga kagamitan, ginagawa itong mas makatao at mas malapit sa puso ng matanda. Maya-maya pa, habang papalapit na sila sa exit ng tour, isang security guard ang lumapit kay Catherine. "Miss Catherine," sabi nito, may bahid ng pag-aalala sa tinig. "May naghahanap po sa inyo mula sa opisina ni G. Michael Hartwell. Pinapapunta na po kayo agad sa kanyang opisina." Napangiti si Catherine. Alam niyang ito na ang tamang oras. Bumaling siya kay G. Hartwell. "G. Hartwell po, mukhang nandyan na po ang pagkakataon ninyo. Sumama na po kayo sa akin. Tutulungan ko po kayong makapasok na sa opisina ng inyong anak." Sa mga sandaling iyon, sa kabila ng pagiging hindi autorisado ng kanyang ginawa, naramdaman ni Catherine ang isang malalim na kasiyahan. Ang 2 oras na iyon ay hindi lamang pagpapalipas ng oras. Ito ay pagbuo ng tulay, pagbibigay ng pag-asa, at pagpapakita ng tunay na pagmamalasakit sa isang taong nangangailangan nito. Ang kanyang ginawa ay maaaring labag sa ilang patakaran, ngunit ito ay naaayon sa mas malaking batas ng puso, ang batas ng pagmamalasakit at pag-unawa. Ang pamamasyal na iyon, kahit na ito ay isang maliit na paglabag sa sistema, ay nagbukas ng pinto para sa mas malaking pagkakataon. At si Catherine, sa kanyang tapat na puso at sa kanyang kakaibang kakayahan, ay naging instrumento upang maisakatuparan ito. Ang mundo ng teknolohiya at negosyo ay mabilis, ngunit ang mga simpleng kilos ng kabutihan ay nananatiling pinakamahalaga. Kabanata 6, ang pagmamasid mula sa itaas Tagalog. Habang patuloy ang paglalakad ni Catherine at G. Robert Hartwell sa pasilyo, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa binibini. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Alam niya, sa kanyang dinaraanan kanina ay may nakakita sa kanila. Alam niyang nakita sila ni Michael Hartwell. Ang kanyang puso ay bumilis. Ito na nga ba ang katapusan? Ito na ba ang araw na siya ay matatanggal sa trabaho? Naisip niya si G. Hartwell. Ang mabait na matandang lalaki na ito, na puno ng pag-asa at pagmamahal para sa kanyang anak, ay maaaring madamay. Ang simpleng kagustuhan niyang tulungan ang isang ama ay maaaring maging sanhi ng problema para sa kanilang dalawa. "G. Hartwell po," sabi ni Catherine, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig, ngunit pinilit niyang maging kalmado. Mukhang nakita po tayo ni G. Michael kanina. Nasa itaas po siya kanina, sa mezzanine. Nakatingin po siya sa atin." Napatigil si G. Hartwell. Ang kanyang mukha na kanina lamang ay puno ng saya habang tinuturo ang mga departamento ng kumpanya ng kanyang anak ay biglang nagbago. Isang anino ng pag-aalala ang sumilay sa kanyang mga mata. "Na nakita niya tayo?" tanong niya. Ang kanyang tinig ay tila nabibigatan. "Sigurado ka ba, Hija?" Tumango si Catherine. "Opo, G. Hartwell. Sigurado po ako. Hindi ko lang po alam kung ano ang nasa isip niya. Pero kinakabahan po ako. Baka po magalit siya." Ang kanyang isipan ay paulit-ulit na naglalaro sa salitang masisante. Isang salitang kinatatakutan ng sinumang empleyado. Napabuntong hininga si G. Hartwell. Tumingin siya sa kawalan, tila nag-iisip ng malalim. Pagkatapos ng ilang sandali, isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Hija," sabi niya, ang kanyang tinig ay mas malumanay na ngayon, puno ng pag-unawa. "Huwag kang mag-alala ng labis. Ang anak ko, alam kong mabuti siyang tao.
Kahit na minsan, parang siya ang may pinakamabigat na pasanin sa mundo, alam kong may puso pa rin siya. Marahil ay nagulat lang siya, o marahil ay nag-aalala din siya para sa akin. Nagpatuloy sila sa paglalakad, ngunit ang dating sigla ni Catherine ay tila nabawasan. Ang kanyang isipan ay nasa panganib na kanyang kinakaharap. Gayunpaman, sa bawat hakbang, pinipilit niyang ibalik ang kanyang focus sa matandang lalaki sa kanyang tabi. Hindi niya ito maaaring pabayaan. Napakagaling ng iyong anak, G. Hartwell, sabi ni Catherine, sinusubukang ibalik ang positibong usapan. Nakikita ko po kung gaano siya kapursigido sa lahat ng kanyang ginagawa. Ang pagtatayo ng ganito kalaking kumpanya, hindi po iyan madali. Kailangan ng talino, ng sipag, at ng dedikasyon. Ngumiti si G. Hartwell, isang ngiti na may halong pagmamalaki at kaunting lungkot. Oo, Hija, napagmamalaki ko siya. Lalo na kapag nakikita ko ang mga proyekto niya, ang mga gusaling itinayo niya. Parang nakikita ko ang sarili ko noong mas bata pa ako, puno ng mga pangarap. Pero minsan, ang panghihinayang ko lang, Hija, ay hindi ko siya lubos na maintindihan. Nais ko sanang mas makilala pa siya, mas maunawaan ang nasa likod ng lahat ng tagumpay na iyon. Ang kanyang tinig ay nagiging mas mahina, tila isang bulong. Alam mo, nung bata pa siya, madali lang. Mahal na mahal niya ako, mahal na mahal ko siya. Naglalaro kami, nag-uusap kami. Pero ngayon, parang may pader na sa pagitan namin. Hindi ko alam kung paano ko ito babasagin. Naintindihan ni Catherine ang kanyang sinasabi. Ito ang karaniwang nangyayari kapag lumalaki ang mga anak at nagkakaroon ng sariling buhay. Ang mga magulang ay madalas na nahihirapang makipag-ugnayan sa kanila, lalo na kung ang mga anak ay nasa posisyon ng kapangyarihan o responsibilidad. G. Hartwell po, sabi ni Catherine, ang pagmamahal po ng magulang ay napakalakas. At sigurado po ako na kahit na may paderman ngayon, kaya niyo pa rin pong makipag-ugnayan sa kanya. Siguro po, ang kailangan lang ay ang tamang pagkakataon at ang tamang mensahe. Samantala, sa itaas, sa isang sulok ng mezzanine na hindi masyadong kapansin-pansin, naroon si Michael Hartwell. Pinagmamasdan niya ang kanyang ama na kasama ang isang babae. May halo-halong emosyon sa kanyang mukha. Pag-aalala? Oo. Pagkagulat? Oo. Ngunit higit sa lahat, may kakaibang pagkamangha. Nakita niya ang kabaitan ng babae sa kanyang ama. Nakita niya kung paano nito inalagaan ang matanda, kung paano nito ipinaliwanag ang bawat sulok ng kanyang mundo. Naisip niya ang kanyang ama, ang kanyang pagkabahala, ang kanyang pagiging malayo. Hindi niya alam kung paano ito iwawasto. Ang pagbabakasyon niya ngayon ay hindi planado, at ang pagkakita sa kanyang ama na kasama ang isang empleyado ay nagbigay sa kanya ng panibagong pagmumuni-muni. Habang nagpapatuloy ang paglalakad ni Catherine at G. Hartwell, naramdaman ni Catherine ang unti-unting pagkawala ng kanyang kaba. Tila ang pag-uusap nila ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang mga salita ni G. Hartwell tungkol sa kanyang anak ay nagbibigay sa kanya ng bagong pananaw. Ito ay hindi lamang tungkol sa isang CEO at sa kanyang ama. Ito ay tungkol sa isang pamilya na naghahanap ng koneksyon. Sigurado po akong nauunawaan kayo ni G. Michael, G. Hartwell, sabi ni Catherine. Ang kanyang tinig ay mas malakas na ngayon, puno ng pag-asa. Minsan po kasi, sa sobrang abala, hindi natin namamalayan na may mga taong mahalaga sa atin na kailangan din nating bigyan ng oras. Pero ang pagmamahal po, hindi iyon nawawala. Sigurado po ako na nararamdaman niya ang pagmamahal niyo. Ngumiti si G. Hartwell. Salamat sa iyong mga salita, Hisha. Napakagaan ng aking pakiramdam kapag kinakausap kita. Tila mas nakikita ko na ang liwanag. Nang sila ay papalapit na sa dulo ng pasilyo, kung saan naroon ang opisina ng assistant ni Michael, isang security guard ang lumapit sa kanila. Miss Catherine, sabi nito, pinapapunta na po kayo ni G. Michael Hartwell sa kanyang opisina. Sabi niya, maaga raw po ninyong tapusin ang inyong pag-uusap. Napatingin si Catherine kay G. Hartwell at pagkatapos ay sa security guard. Isang malalim na paghinga ang kanyang ginawa. Ito na ang pagkakataon. Ang pagkakataon na marahil, sa pamamagitan ng kanyang aksyon,
ay nagbigay daan para sa isang mas malaking pag-uusap sa pagitan ng mag-ama. "Sige po," sabi ni Catherine, ang kanyang tinig ay matatag. "G. Hartwell, mukhang nandyan na po ang pagkakataon natin. Halika na po, samahan ko kayo." Sa paglalakad nila patungo sa opisina ng CEO, naramdaman ni Catherine ang isang kakaibang kapayapaan. Hindi na siya masyadong kinakabahan. Alam niyang nagawa niya ang tama sa kanyang paraan. At ang pag-uusap na magaganap sa pagitan ni Michael at Robert Hartwell ay isang bagay na hindi na niya kontrolado, ngunit isa itong pag-uusap na kanyang natulungan na maganap. Ang kanyang paglilibot, kahit na ito ay may kasamang kaunting paglabag sa patakaran, ay nagbunga ng isang bagay na mas malalim, isang pagbubukas ng puso, isang pagtatangka na muling paglapitin ang dalawang nagmamahalang kaluluwa. Ang kanyang trabaho dito ay tila natapos na, ngunit ang alaala ng pagtulong sa isang ama na makita at makausap ang kanyang anak ay mananatili sa kanya. Kabanata 7. Ang di inaasahang pagtutuos Tagalog. Habang papalapit sina Catherine at G. Robert Hartwell sa pangunahing lobby, tila may kakaibang tensyon sa hangin. Napansin agad ni Catherine ang isang pamilyar na babae na nakatayo malapit sa reception desk. Ang kanyang mga braso ay nakapameywang at ang kanyang mukha ay tila nagbabanta. Si Margaret, ang kanyang supervisor. Ang tinik na palaging nasa kanyang tagiliran. "Catherine!" Ang tawag ni Margaret ay matalas, tumatagos sa mahinahong tunog ng lobby. "Saan ka nang galing? Halos 2 oras ka nang nawawala sa iyong pwesto. At sino naman itong kasama mo?" Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat anggulo, naghahanap ng mali. Naramdaman ni Catherine ang pagtibok ng kanyang puso. Napalunok siya. Ito na nga ang kinatatakutan niya. Ang kanyang supervisor na kilala sa kanyang mahigpit na pagpapatupad ng mga patakaran ay naroon mismo, handang siyang harapin. "Magandang araw po, Miss Margaret," mahinang sagot ni Catherine, pinipilit na panatilihin ang kanyang boses na kalmado. "Siya po si G. Robert Hartwell, ama po ni G. Michael Hartwell. Tinulungan ko lang po siya sandali kanina habang naghihintay siya." Muling tumalim ang mga mata ni Margaret, nakatuon kay G. Hartwell. "Ama ni Michael? At tinulungan mo? Sa paanong paraan, Catherine? Alam mo naman ang mga patakaran dito. Hindi tayo pwedeng basta na lang mag-asikaso ng mga bisita nang walang kaukulang pahintulot o protokol." Nagbuntong hininga si Catherine. Alam niyang wala siyang magagawa kundi harapin ang katotohanan. "Nauunawaan ko po, Miss Margaret. Humihingi po ako ng paumanhin kung nagkamali man po ako. Nais ko lang po sanang makatulong sa isang nakatatanda na mukhang nalilito." Bago pa man makasagot si Margaret, isang pamilyar na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa direksyon ng elevator. "Miss Margaret, mukhang nagkakamali ka ng paghuhusga." Napatigil ang lahat. Napalingon sila sa direksyon ng tinig. Nakatayo doon, papalapit sa kanila, ay si Michael Hartwell. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso, walang bakas ng anumang emosyon na mahuhulaan. Nagulat si Margaret. Ang kanyang pagiging matalas ay tila nawala, napalitan ng kaunting pagkabigla. "G. Michael, hindi ko po inaasahan na makikita ko kayo rito." Ngumiti si Michael, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa kanyang ama at sa supervisor. "Ama," sabi niya, ang kanyang tinig ay malumanay ngunit may awtoridad habang niyayakap niya ang kanyang ama. "Buti at nandito ka." Pagkatapos, humarap siya kay Catherine. Ang kanyang mga mata ay tumingin ng diretso sa mga mata ni Catherine na puno ng pasasalamat. "Catherine," sabi niya, malinaw at may diin. "Narinig ko ang sinabi mo at gusto kong sabihin sa iyo na ginawa mo ang tama. Napakahusay ng ginawa mo." Nagulat si Catherine. Hindi niya inaasahan ang papuri mula sa CEO. Ito ay kabaligtaran ng inaasahan niyang parusa. Pagkatapos, humarap si Michael kay Margaret. Ang kanyang tinig ay nagbago, naging mas formal at may bahid ng babala. "Miss Margaret," sabi niya, ang kanyang mga mata ay hindi bumitaw kay Margaret. "Narinig ko rin ang iyong pakikipag-usap kay Catherine. Ang aking ama ay dumating dito na may kagustuhang makita ako. At si Catherine, siya ang nagbigay sa kanya ng pag-asa at ginhawa habang naghihintay siya."
Nagpatuloy siya, ang kanyang tinig ay tumaas ng bahagya, nagpapahiwatig ng hindi pagsang-ayon. Ang pagtulong niya sa aking ama na isang bisita ay hindi isang pagkakamali. Sa katunayan, ito ay isang bagay na dapat nating purihin. Ang pagpapakita ng kabaitan at malasakit sa mga bisita, lalo na sa mga nakatatanda, ay isang bagay na nais kong makita sa aking kumpanya. Ito ay nagpapakita ng tunay na halaga ng ating mga empleyado. Napakagatlabi si Margaret. Ang kanyang mukha ay namula sa kahihiyan at pagkadismaya. Malinaw na hindi niya inaasahan ang ganitong pagbaliktad ng sitwasyon. Ang kanyang pagiging mapanghusga ay tila nabura sa harap ng pagtatanggol ni Michael. Pero Michael, nagsimulang sabihin ni Margaret, ngunit pinutol siya ni Michael. Walang pero, Miss Margaret, sabi ni Michael. Ang kanyang tinig ay mahinahon ngunit matatag. Si Catherine ay nagpakita ng katapatan at malasakit. Ito ay higit pa sa inaasahan ko mula sa isang empleyado. Sa halip na siya ay pagalitan, nais kong siya ay pasalamatan. At nais kong malaman mo rin, Miss Margaret, na ang pagiging mahigpit sa mga patakaran ay mahalaga, ngunit hindi ito dapat mangibabaw sa pagiging makatao, lalo na kung ang tinutulungan natin ay ang sariling ama ko. Tumingin si Michael kay Hartwell. Ama, naghihintay ako sa iyo. Halika na. Pumasok tayo sa loob. Niyakap ni Hartwell si Catherine ng mahigpit. Salamat, Hiya. Hindi ko malilimutan ang kabutihan mo. Pagkatapos, kasama ang kanyang anak, naglakad si Hartwell patungo sa opisina ni Michael. Iniwan si Margaret na nakatayo roon, tila nawawala sa sarili. Naiwan si Catherine na nakatayo roon, ang kanyang puso ay bumibilis pa rin, ngunit ngayon ay puno ng kagalakan at pagkamangha. Hindi lamang siya nakaligtas sa posibleng kapahamakan, kundi siya pa ang nakatanggap ng papuri mula sa CEO. Ito ay isang aral na hindi niya malilimutan, na minsan ang paggawa ng tama kahit na ito ay labag sa ilang patakaran ay ang pinakamahalagang bagay. At ang tunay na pagpapahalaga ay hindi lamang nakikita sa dami ng pera o sa posisyon, kundi sa kabutihan ng puso at sa kakayahang tumulong sa kapwa. Ang pagtutuos na iyon, bagaman maikli, ay nagbigay ng malaking aral. Para kay Margaret, isang paalala na ang pagiging mapanghusga ay maaaring magdulot ng kahihiyan. Para kay Hartwell, isang patunay na ang kanyang anak ay may mabuting puso at na ang pagmamahal ay nananatili. At para kay Catherine, isang kumpirmasyon na ang kanyang katapatan at malasakit ay hindi nasasayang at mayroon ding mga taong tulad ni Michael Hartwell na nakakakita at nakakapahalaga nito. Ang araw na iyon ay nagtapos hindi sa parusa, kundi sa isang hindi inaasahang pagkilala at papuri. Kabanata 8. Ang pag-amin ng CEO at ang pasasalamat. Tagalog, pagkatapos ng kaguluhan sa lobby, isang bagong senaryo ang nagbukas para kay Catherine. Si Michael Hartwell, ang CEO, ay personal na nag-anyaya sa kanya papasok sa kanyang maluwag at modernong opisina. Ang kanyang puso ay patuloy na kumakabog, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa pagkamangha at pag-aantab. Ano kaya ang nais niyang sabihin? Pagkapasok nila, pinaupo siya ni Michael sa isang malambot na silya sa tapat ng kanyang malaking mesa. Si Robert Hartwell naman ay inanyayahang maupo sa isang mas komportableng sofa sa gilid, malapit sa malaking bintana na tanaw ang syudad. Ang tensyon na naramdaman kanina sa lobby ay tila napalitan ng isang tahimik na paghihintay. Catherine, simula ni Michael, ang kanyang tinig ay kalmado at direkta. Nais kong humingi ng paumanhin, o hindi pala humihingi ng paumanhin, kundi gusto kong malaman mo na, nakita kita kanina, nakita ko kayong mag-ama. Napalunok si Catherine. Alam niya na nakita sila. Opo, Michael. Mahinang sagot niya. Nakita niyo po kami. Ngumiti si Michael, isang ngiting mas tunay na ngayon, na may halong lungkot. Nakita ko kung paano mo inalagaan ang aking ama. Nakita ko kung paano mo siya pinakitunguhan. Sa loob ng maraming taon, bilang CEO nitong kumpanya, madalas kong binabaliwala ang kanyang mga pagbisita. Hindi ko siya mabigyan ng sapat na oras.
Hindi ko siya nabibigyan ng pansin na nararapat sa kanya. Tumingin siya sa kanyang ama na nakikinig ng tahimik sa sofa. "Ama," sabi ni Michael, ang kanyang tinig ay nagbago, puno ng pagsisisi at pagmamahal. "Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa pagiging abala ko, sa pagiging malayo ko, sa pagpaparamdam sa iyo na parang hindi ka kabilang dito sa mundo ko." Napalitan ng mga luha ang mga mata ni G. Robert Hartwell. Tumango lang siya, hindi makapagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat. Pagkatapos, muling humarap si Michael kay Catherine. "Ikaw, Catherine," sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat. "Napakalaking bagay ang ginawa mo para sa akin. Para sa aking ama. Sa pamamagitan mo, naramdaman niya na siya ay mahalaga. Na siya ay kabilang. Ito ang hindi ko nagawa sa kanya sa loob ng napakaraming taon. Sa isang simpleng paglilibot, nagawa mo ang hindi ko nagawa bilang kanyang anak." Nagpatuloy si Michael, ang kanyang tinig ay nagiging mas personal. "Alam mo ba, Catherine, ang pinakamahirap sa lahat ay ang hindi ko siya lubos na maintindihan? Dahil sa kanyang kapansanan sa pandinig, madalas ay nahihirapan kaming magkausap ng maayos. Noon, madali pa. Pero habang lumalaki ako, habang nagiging abala ako, lalong lumalayo ang komunikasyon namin. Dito, isang malaking paghahayag ang kanyang ginawa. Kaya naman, nagsimula akong mag-aral ng ASL, ang American Sign Language. Gusto kong matutunan ang lengguwahe niya. Gusto kong mas maintindihan siya. Gusto kong makipag-usap sa kanya sa paraang mas malapit sa kanya." Napakunot ang noo ni Catherine na may halong pagkamangha at paggalang. Hindi niya inaasahan ang mga revelasyong ito. Ang CEO, ang taong tila perpekto at nasa tuktok ng lahat, ay mayroon ding sariling mga pakikibaka at mga pangarap para sa kanyang pamilya. "Napakaganda po ng inyong ginagawa, G. Michael," sabi ni Catherine. Ang kanyang tinig ay puno ng paghanga. "Ang pag-aaral po ng ASL ay isang malaking hakbang para sa inyong relasyon. Sigurado po akong malaking bagay iyan para kay G. Hartwell." "Sana nga," sagot ni Michael. "Gusto kong ipakita sa kanya na mahalaga siya sa akin, na hindi ko siya nakakalimutan, kahit na mukhang ganito ang aking mga kilos. At ikaw, Catherine, salamat. Salamat sa pagiging tulay. Salamat sa pagbibigay sa kanya ng pakiramdam na siya ay importante. Ang mga tulad mo ang kailangan ng kumpanyang ito." Napayuko si Catherine, puno ng pasasalamat. Ang kanyang ginawa na nagsimula bilang isang simpleng akto ng kabutihan ay nagkaroon pala ng napakalaking epekto. Hindi lamang sa buhay ng isang ama, kundi pati na rin sa kanyang sariling karera. "G. Michael po," sabi ni Catherine, "ginawa ko lang po ang sa tingin ko ay tama. Ang pagtulong po sa kapwa, lalo na po sa mga nakatatanda, ay bahagi po ng aming pagpapalaki sa Pilipinas. Kami po, ang mga Pilipino, ay naniniwala po sa pagbibigay halaga sa pamilya at sa kapwa." Ngumiti ng malaki si Michael. "At iyan ang dahilan kung bakit ka narito, Catherine. Hindi lamang dahil sa iyong husay, kundi dahil sa iyong puso. Huwag kang mag-alala tungkol sa nangyari kanina sa lobby. Ang ginawa mo ay tama. At gusto kong malaman mo na hindi ka mapapahamak. Sa katunayan, gusto kong bigyan ka ng mas malaking responsibilidad dito sa kumpanya, kung papayag ka." Napakalaki ng kanyang pasasalamat. Ang lahat ng kanyang kaba, ang lahat ng kanyang pag-aalala ay nawala na. Napalitan ito ng isang malalim na kasiyahan at pagkilala. "Maraming salamat po, G. Michael. Masaya po ako na mapagkakatiwalaan niyo po ako," sagot ni Catherine, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Habang sila ay nag-uusap, si G. Robert Hartwell ay tahimik na nakaupo sa sofa, pinagmamasdan ng kanyang anak at si Catherine. Sa kanyang mga mata, makikita ang isang bagong pag-asa. Isang pag-asa na ang relasyon nila ng kanyang anak ay magiging mas malapit pa. Isang pag-asa na ang mga aral ng buhay, tulad ng pagpapahalaga sa pamilya at sa kapwa, ay hindi kailanman malilimutan. Ang pagkikita na ito, na nagsimula sa isang hindi inaasahang pagbisita at isang maliit na paglabag sa patakaran, ay nagbunga ng isang mahalagang pagbabago.
Isang pagbabago sa puso ng isang CEO, isang pagpapatibay ng pagmamahal ng isang ama, at isang bagong simula para sa isang tapat at maalalahaning empleyado. Ang mundo ng negosyo ay maaaring maging malamig at mahirap, ngunit ang mga sandali ng pagkakaisa at pag-unawa, tulad ng mga ito, ang nagbibigay ng tunay na kahulugan. Kabanata 9. Ang alok na nagpabago ng buhay Tagalog. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang pagkabigla, ang pagtatanggol, ang pag-amin, ramdam ni Catherine ang bigat ng pagbabago sa hangin. Nakaupo siya sa malambot na upuan sa opisina ni Michael Hartwell, ang CEO, habang pinagmamasdan ang ama nitong si G. Robert Hartwell, na tila mas payapa na ngayon, nakatingin sa labas ng bintana, marahil ay nagmumuni-muni sa kanyang mga narinig. Ang pag-uusap nila kanina ay nagbukas ng mga pintuan na tila matagal nang sarado. Catherine, muling nagsalita si Michael, ang kanyang tinig ay seryoso ngunit puno ng determinasyon. Ang nangyari kanina, ang iyong pagtulong kay ama, nagbigay ito sa akin ng malaking realisasyon. Napatingin si Catherine kay Michael, naghihintay sa susunod niyang sasabihin. Sa loob ng maraming taon, patuloy ni Michael, nakatuon ako sa pagpapalago ng kumpanyang ito, sa mga numero, sa mga kita, sa mga teknolohiya. Pero hindi ko napansin ang pinakamahalagang bagay, ang mga tao, ang totoong koneksyon. Sa tingin ko, kulang tayo sa tunay na inclusion. Ibinigkas niya ang salitang Ingles na iyon na may diin. Alam ni Catherine ang kahulugan nito, ang pagiging kasama, ang pagiging bahagi, ang pagtanggap sa lahat, anuman ang kanilang kalagayan. Nakita ko sa iyo ang kakayahang makipag-ugnayan sa iba, dagdag ni Michael. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Catherine. Hindi lang dahil sa iyong husay sa sign language, kundi dahil sa iyong puso, sa iyong pagiging mapagmasid, sa iyong kakayahang makita ang halaga ng bawat isa. Huminto siya saglit, tila nag-iisip ng pinakamahusay na paraan upang iparating ang kanyang nais. Kaya naman, sabi niya, ang kanyang tinig ay mas malakas na ngayon, puno ng kumpiyansa. Nagpa siya akong lumikha ng isang bagong posisyon dito sa ating kumpanya. Isang posisyon na tutugon sa kakulangan na iyon. Naging mas interesado si Catherine. Ano kaya ang posisyong iyon? Gusto kong lumikha ng isang posisyon bilang Director of Inclusion and Accessibility, sabi ni Michael, malinaw na binibigkas ang bawat salita. Isang taong magiging responsable sa pagtiyak na ang ating kumpanya ay isang lugar kung saan ang bawat isa ay nararamdamang kasama, mahalaga, at may kakayahang mag-ambag. Isang taong tutulong sa atin na maging mas bukas at mas tumatanggap sa lahat. Napalunok si Catherine. Ang posisyong iyon, tila napakalaki, tila napakalayo sa kanyang kasalukuyang ginagawa. At Catherine, sabi ni Michael, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa kanya na parang binabasa ang kanyang isipan. Gusto kong ikaw ang gumanap sa posisyong iyon. Ikaw ang magiging direktang mag-uulat sa akin. Napakunot ang noo ni Catherine. Hindi siya makapaniwala. Siya? Ang isang tagapamahala lamang na dati ay halos maparusahan? Isang posisyon na tila kasing laki ng mundo? G. Michael po, nagsimula si Catherine, ang kanyang tinig ay nanginginig ng bahagya. Napakalaking karangalan po iyan, pero hindi ko po alam kung handa na po ako. Wala po akong gaanong karanasan sa ganitong uri ng trabaho. Ang aking ginawa po kanina ay dahil lamang po sa kagustuhan kong tumulong. Ngumiti si Michael, isang ngiti ng pag-unawa. Alam ko, Catherine, at iyon mismo ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili ko. Lumapit siya sa kanyang mesa at kumuha ng ilang papel. Nakita ko ang iyong mga performance review. Magaling ka. Ngunit ang iyong kakayahan na makiramdam, na makakita ng pangangailangan ng iba, na makipag-ugnayan ng may tunay na malasakit, iyan ang mga bagay na hindi matututunan sa kahit anong training seminar. Binigyan niya ng folder si Catherine. Ang iyong pagiging bihasa sa ASL, ang iyong karanasan sa pagtulong sa iyong kapatid, ang iyong pakikipag-usap kay ama kanina, lahat ng iyan ay nagpapakita na mayroon ka ng mga katangiang kailangan natin.
Ang inclusion at accessibility ay hindi lamang tungkol sa mga patakaran o sa mga gusali na madaling pasukin. Ito ay tungkol sa paglikha ng kultura kung saan ang bawat isa ay nararamdamang kabilang. At naniniwala ako, Catherine, na ikaw ang pinakangkop na tao upang pangunahan ang pagbabagong ito. Napatingin si Catherine sa folder na hawak niya, pagkatapos ay kay Michael at sa kanyang ama na nakangiti na ngayon. Ang alok na ito ay hindi lamang isang pagbabago sa kanyang karera, ito ay isang pagkakataon na magbigay ng tunay na kontribusyon, isang pagkakataon na gamitin ang kanyang mga natatanging kakayahan para sa isang mas malaking layunin. Hindi ko po alam ang mga salita para magpasalamat, G. Michael, sabi ni Catherine, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Tanggapin ko po ang inyong alok, gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Tumango si Michael, may paghanga sa kanyang mga mata. Alam kong gagawin mo iyan, Catherine. At kung kailangan mo ng anumang tulong o kung mayroon kang mga katanungan, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Magkasama nating gagawin ang kumpanyang ito na isang lugar para sa lahat. Si G. Robert Hartwell naman ay lumapit kay Catherine at binati siya. Napakagaling mong bata, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamalaki. Nakikita ko na ang aking anak ay nasa mabuting kamay. At ang iyong trabaho, alam kong makakatulong ito hindi lang sa kanya, kundi sa napakaraming tao. Sa paglabas ni Catherine sa opisina ni Michael, dala-dala ang folder at ang bagong alok, naramdaman niya ang isang kakaibang enerhiya. Ang araw na nagsimula sa pagkabahala at takot ay nagtapos sa isang kabanata na puno ng pag-asa at bagong simula. Ang kanyang simpleng kagustuhang tumulong ay humantong sa isang pagkakataon na maaaring magpabago hindi lamang ng kanyang buhay, kundi pati na rin ng kultura ng isang buong kumpanya. Ang paglalakbay na nagsimula sa pagbati sa wika ng kumpas ay humantong sa isang posisyon na nangangailangan ng higit pa, ang kakayahang magbukas ng mga puso at isipan. Kabanata February, ang bagong paglalakbay at ang pagkalat ng kabutihan Tagalog. Ang mga sumunod na buwan ay parang isang panaginip para kay Catherine. Ang alok ni Michael Hartwell, ang CEO, ay hindi lamang isang pagbabago sa kanyang karera. Ito ay isang tawag sa kanyang puso. Tinanggap niya ang posisyon bilang Director of Inclusion and Accessibility at sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nadarama ang bigat at halaga ng kanyang bagong tungkulin. Sa loob ng 6 na buwan, si Catherine ay naging instrumento ng malalim na pagbabago sa Meridian Communications. Hindi na lamang ito tungkol sa pagiging accessible para sa mga may kapansanan sa pandinig, kundi para sa lahat. Inayos niya ang mga proseso ng pagtanggap sa trabaho upang maging mas bukas sa iba't ibang uri ng tao. Naglagay siya ng mga training para sa mga empleyado tungkol sa kahalagahan ng diversity at inclusion. Tinuos niya ang mga lumang patakaran na tila naglilimita sa kakayahan ng iba. Ang kanyang kakayahang makipag-usap gamit ang sign language ay naging susi sa pagbubukas ng komunikasyon sa pagitan ng mga empleyadong may kapansanan sa pandinig at ng iba pang bahagi ng kumpanya. Nagsimula siyang mag-organisa ng mga regular na pagpupulong kung saan maaaring magbahagi ang lahat ng kanilang mga ideya at alalahanin nang walang takot na mahusgahan. Ang Meridian Communications, sabi ni Catherine sa isang malaking pagtitipon ng mga empleyado, ang kanyang tinig ay malinaw at puno ng sigla, ay hindi lamang isang lugar ng negosyo. Ito ay isang komunidad. Isang komunidad kung saan ang bawat isa ay mahalaga. Bawat isa ay may natatanging ambag, at ang ating lakas ay nasa ating pagkakaisa sa ating pagtanggap sa isa't isa. Ang kanyang mga salita ay tila tumagos sa puso ng bawat isa. Ang mga empleyado, mula sa pinakamataas na posisyon hanggang sa pinakamababang antas, ay nakaramdam ng pagbabago. Isang pagbabago na nagmumula sa simpleng pagkilala sa dignidad ng bawat tao. Ang bunga ng kanyang pagsisikap ay hindi nagtagal. Ang Meridian Communications ay nakatanggap ng isang prestihiyosong pambansang parangal para sa kanilang dedikasyon sa inklusyon. Ang balita ay kumalat na parang apoy, nagbibigay inspirasyon sa iba pang mga kumpanya na sundan ang kanilang yapak. Si Catherine,
Mula sa pagiging isang tahimik na bagong empleyado, ay naging isang kilalang personalidad sa mundo ng corporate social responsibility. Samantala, ang relasyon sa pagitan ni Michael at ni G. Robert Hartwell ay lalong tumibay. Dahil sa inisyatibo ni Michael na matuto ng ASL, mas madalas na silang nag-uusap. Ang mga dating hindi pagkakaunawaan ay napalitan ng malalim na pagmamahal at pag-unawa. Nagkaroon ng mga pagkakataon kung saan si G. Hartwell ay dumadalo sa mga pagpupulong ng kumpanya, hindi bilang isang ordinaryong bisita, ngunit bilang isang mahalagang miyembro ng pamilya ng CEO, kasama si Catherine sa tabi niya, tumutulong sa komunikasyon. Isang araw, habang nag-uusap sila ni G. Hartwell sa isang coffee shop malapit sa opisina, nagtanong ang matanda. "Catherine, hiha," sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng kuryosidad at pagmamalaki. "Alam mo ba, nakikita ko ang aking anak na mas masaya ngayon, mas malapit na kami, at lahat ng iyon ay dahil sa iyo. Hindi ko alam kung paano ko pasasalamatan ang iyong kabutihan." Ngumiti si Catherine. "G. Hartwell po, hindi ko po yun ginawa para sa anumang kapalit. Ang nakikita ko lang po ay ang pangangailangan na magkaroon ng mas mabuting ugnayan ang mag-ama. At natutuwa po ako na nagkaroon ako ng kaunting bahagi doon." Naalala niya ang araw na iyon sa lobby, ang kanyang takot, ang kanyang pag-aalangan. Ang lahat ng iyon ay tila napakalayo na. Ang isang maliit na kilos ng kabutihan, ang pagtulong sa isang ama na makilala ang kanyang anak, ay nagbunga ng isang malaking pagbabago. Hindi lamang sa buhay ni Michael at Robert Hartwell, kundi pati na rin sa kanyang sariling buhay. Ang kanyang karera ay umangat ng higit pa sa kanyang inaasahan. Hindi lamang siya isang direktor, siya ay naging isang tagapagsalita, isang advocate para sa inclusion sa buong industriya. Ang kanyang kwento ay madalas na naikukwento, isang patunay na ang pagiging totoo sa sarili at ang pagkakaroon ng malasakit sa kapwa ay hindi kailanman mawawala ang halaga. Sa pagtatapos ng taon, habang nagdiriwang ang Meridian Communications ng kanilang tagumpay, nakita ni Catherine si Michael at G. Hartwell na magkasamang nagtatawanan, malapit sa isa't isa. Isang larawan ng pagkakaisa at pagmamahal na hindi kailanman naisip ni Catherine na mangyayari. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging isang simpleng intern na may takot sa kanyang supervisor hanggang sa pagiging isang leader na nagbibigay inspirasyon ay isang patunay na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magdulot ng pagbabago. Minsan, ito ay nagsisimula sa isang maliit na hakbang, isang simpleng kilos ng kabutihan, isang pagbati sa wika ng kumpas, o isang taus-pusong pag-uusap. Ang mga ito, kapag pinagsama-sama, ay maaaring bumuo ng isang mundo na mas mabuti, mas makatarungan, at mas puno ng pagmamahal. At si Catherine, ang babaeng naglakas loob na tumulong, ay naging bahagi ng pagbabagong iyon na nagpapakita na ang isang maliit na kabutihan ay maaaring maging simula ng isang mas malaking himala. At doon nagtapos ang kwento. O hindi pala, doon lamang nagsimula ang tunay na paglalakbay. Si Catherine, ang dating isang simpleng intern na may malaking takot sa kanyang supervisor, ay ngayon ay isang direktor na. Isang director ng Inclusion and Accessibility sa Meridian Communications. Napakalayo na ng kanyang narating mula sa araw na iyon sa lobby, sa araw na siya ay naglakas loob na tulungan ang isang matandang lalaki na tila nawawala. Ang Meridian Communications sa ilalim ng kanyang pamumuno sa bagong departamento ay nagbago ng husto. Hindi na lamang ito tungkol sa pagiging accessible para sa mga may kapansanan sa pandinig. Ito ay naging isang lugar kung saan ang bawat empleyado, anuman ang kanilang edad, pinagmulan o kalagayan, ay nararamdamang sila ay kabilang. Ang mga seminar na kanyang pinangunahan ay hindi lamang tungkol sa mga patakaran, kundi tungkol sa pagbuo ng tunay na pagkakaintindihan at paggalang sa isa't isa. Ang mga empleyado ay natutong makipag-usap gamit ang sign language. Natutunan nilang pahalagahan ang mga pagkakaiba. Ang mga pagbabagong ito ay hindi naganap sa isang iglap. Ito ay bunga ng paulit-ulit na pagsisikap ni Catherine, ng kanyang walang sawang dedikasyon, at ng kanyang malalim na paniniwala sa kapangyarihan ng kabutihan.
Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon hindi lamang sa Meridian Communications, kundi maging sa ibang mga kumpanya sa buong bansa. Ang parangal na natanggap nila bilang isang kumpanyang may pinakamahusay na programa sa inklusyon ay isang patunay lamang ng kanyang tagumpay. At ano ang nangyari sa mag-amang Hartwell? Ang kanilang relasyon ay lalong tumibay. Si Michael, na natutong makipag-usap gamit ang ASL, ay mas madalas nang makipag-usap sa kanyang ama. Ang dating tensyon ay napalitan ng katahimikan, pag-unawa, at pagmamahal. Si G. Robert Hartwell, na dating nakaramdam ng pagiging nalulunod sa moderno at mabilis na mundo ng kanyang anak, ay naging isang aktibong bahagi na ng buhay nito. Madalas siyang makita sa mga pagpupulong ng kumpanya, hindi bilang isang bisita, kundi bilang isang pinagpipitagang miyembro ng pamilya. Si Catherine naman, na dating isang magaling ngunit mahiyain na empleyado, ay natagpuan ang kanyang tunay na tinig. Hindi lamang bilang isang leader sa kanyang larangan, kundi bilang isang tao na nagpakita na ang isang maliit na kilos ng kabutihan, isang simpleng pag-abot ng kamay, ay maaaring magkaroon ng malaking epekto. Ang kanyang kwento ay naging isang paalala sa lahat na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa puso, sa kakayahang makita ang kapwa, at sa tapang na kumilos. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang pagbati sa wika ng kumpas. Isang kilos na tila maliit lamang, ngunit nagbukas ng daan patungo sa isang mas magandang hinaharap. Isang hinaharap kung saan ang pag-unawa ang nangingibabaw, kung saan ang bawat isa ay nararamdamang sila ay mahalaga, at kung saan ang kabutihan, tulad ng isang maliit na buto, ay lumalaki at nagiging isang malaking puno na nagbibigay lilim at inspirasyon sa marami. Ang Meridian Communications ay naging isang simbolo ng pagbabago, at si Catherine, kasama ang mga Hartwell, ay naging mga tagapagbalita nito. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang pag-ibig, pag-unawa, at ang kakayahang tumulong sa kapwa ay mga universal na wika na nauunawaan ng lahat kahit na walang salita.